Hi guys, kumusta kayo? At much better na yung pakiramdam ko ngayon. Ilang araw din akong may sakit. So, kahapon lang ako nakapag-hospital at na-injectionan ng dalawa. Sobrang sumama yung pakiramdam ko at suka ako ng suka. Pero thank God, I'm okay now. Pero, ayun nga, pagkabukas ko ng social media accounts, puro video ni Ate Meiko yung nakikita ko at yung recently upload niya about cheating ng husband niya. Grabe. Alam niyo, gustong-gusto ko yung personality ni Ate Meiko kasi hindi siya talaga natatakot mag-express ng feelings niya ng ng thoughts niya, ng point of view niya, talagang express niya talaga. At gustong-gusto ko yung ganung personality niya. Tapos, ayun nga, napanood ko nga tong video na to. Grabe, galing siya sa broken family siya at may trauma siya about cheating, about marriage. Kaya ayaw niya ng ganun. Pero, she take the rest para pakasalan yung taong to na minsan na din siyang niloko. Pero inulit lang, paulit-ulit na lang. Like, 'di ba? Alam niyo, hindi ako nandito para mag-judge, okay? Nandito lang ako para i-remind ulit at mag-lighten up sa inyo na ayun nga, okay lang magpatawad, magbigay ng chances 1 to 3 times. Pero guys, pag paulit-ulit na lang, please, huwag kayong manghinayang sa pinagsamahan nyo. Step out, leave from that relationship. Kasi alam nyo, once na pinatawad nyo lang yung taong yan, twice, 3 times na pinatawad nyo yan, pinibigyan nyo lang sila ng justify na kahit anong gawin nila, patatawarin at patatawarin nyo sila. Kahit ilang beses nila kayong lukuhin, nandyan pa rin kayo at patatawarin nyo pa rin sila. So, uulit lang sila ng uulit, hindi sila matututo at ayaw, hindi nila gugustuhin matuto sa kanilang nagagawang pagkakamali. Kasi alam nilang nag-i-stay kayo. Okay? Sobrang naiyak talaga ako dun sa video na yun na confrontational nila, conversation nila. Grabe. May sakit pa yung babae nung time na yun pero nagagawa niyang lumandi. Walang pang sustento pero may pang babae. Like, grabe. Diba? Ito yung sinasabi ko lagi na ayoko talaga ako as a babae. Di bali nang masamang tingnan, pangit tingnan, magpapalit-palit ng partner in life. Pero ayoko din naman na mag-i-stay ako sa isang tao na paulit-ulit akong dinudurog, paulit-ulit akong binibigyan ng mental stress. Yung tipong mag-overthink ka ng mag-overthink. Yung may dialogue ako na ayoko na paulit-ulit na masasaktan sa iisang tao, isang parehong pagkakamali. Alam mo yon, yung iisang tao lang yung nagbibigay sa'yo ng sakit, ng paulit-ulit, dinudurog ka ng paulit-ulit. Alam niyo kasi guys, pag nasaktan yung tao, hindi lang yung puso yung nasasaktan nun, hindi lang yung puso yung nawawasak nun, pati yung mental health nila, pati yung spiritually nila. Diba? Sa lahat ng nasaktan dyan, alam nyo yan. Alam nyong hindi lang puso yung nasasaktan kapag ang tao ay nasaktan, kundi buong pagkatao nawawasak, nadudurog. O nandun na tayo na chances is chances. Kahit ilang chance pwede mong ibigay eh. Pero kasi kapag paulit-ulit na lang, ano pang saysay nun? Diba? Hindi sila matututo, hindi nila gugustuhin matuto sa pagkakamali nila kasi alam nilang nandyan lang kayo nag-i-stay. Kayo din yung at the end of the day, alam nyo, sarili nyo din yung kawawa kasi syempre, trauma, overthink, alam nyo, mahirap makawala sa ganong klase ng pakiramdam once na na-experience nyo yung ganyan. Tapos, syempre, ang magsasuffer din at the end of the day, yung taong darating sa inyo na willing na kayong tanggapin, willing na kayong mahalin, willing maging matino para sa inyo. Kasi sila yung
papatunayan nila yung sarili nila sa inyo kahit wala naman silang ginagawang masama sa inyo. Just to make you win. Diba? Para manalo sila sa inyo. Sila yung magsasuffer sa mga pinagdaanan mo, sa mga taong hindi naman deserving. Diba? So, yun, paulit-ulit kong sinasabi. Ako ganun ako sa sarili ko na once na nasaktan ako ng taong to, na parang buong pagkatao ko nadurog, let go, step out. Isa, dalawa, 3 beses, okay. Pero kapag paulit-ulit na lang, hindi ako natatakot mag-step out, umalis sa situation na yun. Dahil hindi ko gugustuhin na ako mismo yung madurog at mawasak nang hindi ko na kayaning mabuo ulit yung sarili ko. So, grabe lang. Grabe. Grabe yung mga ganitong tao. Kailan lang nag-upload ako nung, 'di ba, yung video about sa mga babaeng ang lakas ng apog manira ng peace of mind ng mga kababaihan, ng kapwa nila babae. Tapos ito yung napanood ko. So, grabe, napayak talaga ako doon sa video na yun. 'Di ba? Walang sino mang tao ang deserving maloko or saktan, lalo na kung wala naman silang ginagawang masama against sa partner nila. Like, yung wala ka namang ginagawang masama doon sa taong to, pero niloloko ka, sinasaktan ka. Grabe lang, grabe talaga. Hindi mo na nga kayang magsuporta, nagawa mo pang magloko, nagawa mo pang mambabae. Pero sobrang saludo ako kay Ate Meiko na, alam mo yun, talagang winil ni God na malaman niya yung buong katotohanan. Na parang ang S-mode ng pangyayari para malaman niya yung lahat-lahat. So, paano yung mga taong niloloko, sinasaktan ng hindi nila alam, ng hindi nila namamalayan na niloloko na pala sila. Tapos, alam mo yun, yung nagmumukha silang tanga doon sa taong nanloloko sa kanila. Oo, siguro, nandun na tayo, hindi, parang mas okay nang hindi mo alam para hindi ka nasasaktan, di ba? Pero kasi, sa akin, sa part ko, mas okay nang masaktan ako at malaman ko yung buong katotohanan kaysa nagmumukha akong tanga nang hindi ko alam. So, kayo guys, palagi ko talagang sinasabi, once, twice, 3 times, okay. Give a chance as long as you can. As long as kaya nyo. Pero kapag feeling nyo, paulit-ulit na lang at hindi nyo na kaya, step out, leave from that situation. Huwag niyong hayaan na sinasamantala yung mga pagkakataong kaya nyo pa. So, yun lang. Palagi niyong ingatan yung mga isip at puso nyo. Kasi ang hirap kapag nasasaktan, grabe. Hindi lang yung puso yung nawawasak, kundi yung buong pagkatao nyo. So, kung pwede kayong matuto sa experience ng iba, matuto na kayo. Huwag nyo nang hayaang pagdaanan at maranasan nyo pa. Kung gusto nyo lang naman. Yun ay advice lang. So, yun lang. Good night and God bless.